Sa paraang natural na gamutan ng hiling-galing ay itinuturo ni Dr. E ang natural na operasyon sa myoma sa kanyang pasyente. Para sa mga nais na subukan ng natural na operasyon sa myoma, kailangan lamang ang matibay na balde na kasing taas ng tuhod ng pasyente, isang 3 ml na plastic medicine dropper, hiling-galing oil, at ang pinakulong 3 basong tubig kasama ang 1 basong suka o plain vinegar. Matapos na sabay pakuluan ng 3 basong tubig at 1 basong suka, ay ilagay ito sa thermos. Ididikit sa dingding ang higaan ng pasyente para komportabling maisandal ang mga binti habang unti-unting inilalagay ang hiling-galing oil sa pamamagitan ng medicine dropper. Mananatiling nasa ganoong posisyon ng pasyente sa loob ng 20 minuto habang inihahaplos ang hiling-galing oil mula sa puson papuntang pusod. Matapos ito ay maaari nang tumayo ang pasyente. Isalin ang pinakuloang suka at tubig sa balde. Ilagay ang binutasang pantakip sa balde at iupo ang pasyente sa paraang ito ng vaginal steaming procedure sa loob ng 30 minuto. Maaari itong gawin araw-araw hanggang 3 times a day maliban lamang sa panahon ng buwanang dalaw ng pasyente. Sa paraang ito ay nailalabas sa katawan ng babae ang mga tumor ng myoma. Okay. So kami nagpapasalamat at napatunayang muli na ang natural na paraan ng paggagamutan ay tumatalab at epektibo, lalo na sa isang matapang na babae na katulad ni Cynthia. Maaari pong ang iba ay sumuko na kung sa tagal ng paggagamutan na yon, nanghina na, di ba? Yung malalaking dugo na lumalabas, parang panghihinaan ka ng loob, magpadala ka na kaagad sa ospital kung kinakailangan. Pero hindi mo inisip yon? Hindi ko po inisip, Dok, kasi nagtiwala po ako sa hiling-galing na ganun talaga ang resulta pag gumamit ka. Maraming salamat sa tiwala mo, Cynthia. At I understand doon sa iyong, ano ba to? Restaurant ba yun? Ano ba ito? Sa restaurant mo? Po. Sa kainan mo? Pinapayo mo na din sa mga customer mo na ano? Huwag kumain ng sinigang pag may bukol. At saka huwag kumain ng adobo sa kapaksiw. Paano ka makakabenta ng pagkain mo? Hindi, bali na lang po hindi ako makabenta. Basta makatulong po ako sa kapwa. Ganun ba? Hindi. Kailangan magpiprepare ka ng alkaline na menu, recipe, no? Magpaturo ka kay Chef Tristan at lalong mapapasarap ang luto mo. Nalaman na po natin ang kwento ng myoma na inalagaan po ni Cynthia. Nang gaano katagal ka bang may myoma? Hindi ko po alam do kung ilang taon na ako may myoma. Basta umano na lang talaga na. Nung dumami na, tsaka mo lang naramdaman. Hindi mo pinapansin na may myoma ka na, akala mo ordinaryong pananakit lang ng balakang dahil napagod. Tapos yung pagbibleed mo, inakala mo naman na magme-menopause ka na sa edad na 47 ngayon. Okay, so hindi pala menopausal syndrome yon, no? At hindi ordinaryong pangangalay. May mga katulad po ni Cynthia, mga kapatid, na malakas ang threshold sa pain, no? Parang kaya nilang tiisin at mamaya mawawala rin naman. Pero may mga babae po na kaunting sakit lang, nagpapadala na sa ospital, no? Fortunately, hindi ganoon si Cynthia. Ngayon, may mga natututo na sa mga pinag-uusapan natin, no? Idagdag natin ang pinagmumulan ng karamdaman na yan. Kasi sa Western medicine po, mga kapatid, kung aalamin ninyo, unknown o hindi nila alam ang pinagmulan ng myoma. Pero sa natural na paraan ng paggagamutan, sa pag-aaral po sa naturopathy, hindi naman po sa nagmamagaling ako, no? Pero naging panuntunan ko na po na ipaalam sa pasyente kung ano ang pinagmulan ng kanyang karamdaman. Dapat maging aware ang pasyente para hindi po nagpapaulit-ulit ang karamdaman. At base po sa naturopathy, kadalasan, no, ang pinagmumulan po ng pagkakaroon ng myoma ng kababaihan ay ang sobrang accumulation ng acid sa katawan. Ikaw ba ay mahilig sa maasim dati? Opo, Dok. Ano mga sinigang, pagkain? papaitan, paksiw. Okay. Ayan, yung mga laman loob po, mataas sa uric acid yan. Ang combination po ng acidity at uric acid, kapag ka na-oversupply na po yan sa ating katawan, no, na-overdose na tayo, maaaring mag-trigger ng pag-develop ng bukil, bukol, damukol sa anumang parte ng katawan. Ngayon, bakit po sa ovaries tumubo ang bukol ni Cynthia?
Ang sinasabi ko pong maaaring kadahilanan din dyan, no, para maliwanagan ang pasyente, ay ang mga kababaihan po na masyadong masipag sa bahay, basang-basa ang puson, tuloy-tuloy ang paglalaba, parang sirena. Basa ang buong katawan. Dapat po pag naglalaba tayo, yung damit lang, yung labada lang ang basa. Pero kung pati katawan po natin, isang araw o kalahating araw kang naglalaba, basa ka rin ang katawan mo, maaring mag-develop din po ng bukil, bukol, damukol sa reproductive organs ng kababaihan, maging sa cervix, sa uterus, sa ovaries, no? Pero sabi ni Cynthia, nung nag-uusap kami, hindi daw nababasa ang puson. Hindi po. Hindi. Sa paglalaba, sa paghuhugas ng pinggan, hindi nababasa. Okay. Ang isang inamin po ni Cynthia, at pwede ko nang sabihin sa kanila, ay ginagawa pong matagal na simulat sa po ni Cynthia. Ang pagkakamali niya, sumobrang dami ng acidity niya sa katawan at kapag po sila ay nagsisiping na mag-asawa, ay naghuhugas po siya. Bakit mo ginagawa ang paghuhugas? Kasi Dok, parang nalalagkitan kasi ako. Ayan, ginawa-gawa mo yun. Pumayag-payag ka. Ngayon, parang kadiri to death ka. At ang pagsisiping na yan ay nagresulta ng ilang chikiting. Opo. Ilan? 3 po. 3 na. Opo. Pero nagsilang din siya ng 12 bukol. Opo. Okay. So, hanggat maiiwasan po natin, sa maniwala po kayo sa hindi, ako po ay may mahigit 20 taon na sa larangang ito ng naturopathy at palagi ko pong tumbok ang mga kadahilanan ng pagkakaroon ng bukil, bukol, damukol. Kung hindi po natin i-inform si Cynthia na ganun ang naging pagkakamali niya, maaaring maulit-ulit, pabalik-balik yung bukol na yan, no? Okay, maraming salamat sa iyo. At sana wala nang bumalik na bukol. Salamat. Congratulations. Maraming salamat sa tiwala mo sa gamutan ng Healing Galing. Okay, ngayon naman mga kapatid, naku, kulang na lang ang oras natin. Sandali, Cynthia, at mamimigay tayo ng regalo sa mga kasama natin dito sa studio. Ayan, bit-bit na po ni Chef Tristan at ni Ali ang mga bag na regalo natin sa ating mga studio audience. Asan ang bit-bit mo, Kuya Ali? Ayan, bawat isa po sa inyo ay tatanggap ng bag. Pipiliin niyo po kung ano ang gusto ninyo, no? Sa mga bags na bit-bit na to. Okay, ito po ang mga sample. Wala namang laman yan o may laman na ba? Wala pa naman po. Bakit matambok na? Parang gusto ko yung bag na yan, ha? Yung nga rin po, pinapakiramdam ako eh. Okay, magpapaalam na muna tayo. Ayan, mabigat. Ano lang po yan, ha? Lampin ni Ali ang nakalagay dyan. Wala pang lamang pamasko. Okay, teka, magbababay muna kayo sa kanila. Papaalam na tayo. Oh, okay, Ali. Happy morning, bye-bye. Okay, Chef, until next Sunday. Opo, until next Sunday, 7:30 to 8:30. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mga kapatid, habang namimigay po ng bag na regalo si Chef Tristan at si Ali, babasahin ko po muna ang ating healing thought for the week. Kapag sumumpong ang myoma, siguradong magiging madrama dahil sa hirap na nadarama. Pero ano pa man po ang sama ng nadarama, hindi marapat na magpadaig sa myoma. Hindi po mahirap gawin ang nabanggit natin na vajayjay steaming. At maaari din pong magpa-opera sa mga dalubhasa, lalo na't kung walang problema sa pera. Lagi lamang pong tandaan na ang perwisyo ng myoma ay maaring paulit-ulit na madama kung ang pinagmumulan po nito ay ating binabalik-balikan pa. Tandaan po yan. Samantala mga kapatid, until next Sunday morning, ako po si Dr. Edinel Calvario, ang inyong kapatid sa kalusugan. Muli nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning po! Nais magpasalamat ng Healing Galing sa TV sa kanilang program supporters. June Encarnacion Salon, Center for Culinary Arts, marketingcoach.net, at Eyelander Sandals. Chef Tristan, Yes, Doktora. nagre-request kami ni Ali sa'yo ng pampahappy. Nakita mo naman ang mga panauhin natin. Stress na stress. Ano nga ba ang nakaka-happing recipe sa nakaka-stress na buhay? Chef. Yes, Doktora. Antabayanan nyo lang po dito sa Healing Galing tuwing linggo ng umaga, 7:30 to 8:30 in the morning. Dito lamang sa TV5.